Nakalulungkot na panahon po ito sa inyong lahat, sa ating lahat mga kaibigan, mga kababayan at sa pamilya nga po ng namatay sa pagkalunod dito sa Barangay Ipil, Dipakulaw, Aurora Province sa beach kung saan may resort din. Ito lamang June 8 din kung saan kasabay ng lindol at pagbubukas ng klase mga alas 2 ng hapon kung saan dalawa nga po ang namatay na players ng Ateneo Blue Eagles Basketball. Ang isa ay kapwa natin Pilipino na si Rene Clerc Baterbonia at isang Nigerian na si Divine Adile, pawang varsity player, mga estudyante ng Ateneo. Scholar, paaral. Marami na ho ang bumabatikos, ang nagpahayag ng mga pambabash dito nga po sa kay Coach Tab Baldwin, maging sa pamunuan ng Ateneo, sa iba pang coaches sa trainers. At meron din nagsasalita against the resort na tinuluyan o di kaya sa mga kinauukulan. So ganito ho yan. Sa social media, marami rin ang nasaktan, marami ang humihingi talaga ng hustisya sa pagkamatay lalo na ng Pilipino at ng Nigerian. Gamat sinabi na po ng investigasyon ng Philippine National Police sa Aurora na no foul play daw ang pagkamatay kundi pure na pagkalunod dahil sa lakas ng current ng alon na tumangay sa kanila. Actually, 4 ang nalunod pero 2 ang nakaligtas, 2 naman itong namatay sila na nga. Nung sila ay dalhin sa ospital ay dineklarang patay na itong 2. Ngayon nakaburol yan na itong si Rene sa Arlington sa Kamaynilaan. Di umano'y magkakaroon pa rin ng investigasyon ang NBI, Philippine Sports Commission, at bukas pa rin ang PNP sa dagdag o maaari pang investigasyon. Umano'y hiniling ng resort owner, hiniling sa resort owner na wag na lamang sila di umanong pakialamanan itong grupo ng mga nagtitim building ng mga Ateneo coaches at yung mga players. Nung sila ay sitahin, nahayaan na lamang di umano sila na gawin itong kanilang mga trainings o activity. So ibig sabihin alam na pala ng owner. Ayon yan sa investigasyon ng PNP Aurora. At yun nga lang, sabi nga rin po ni Mayor Danny Tolentino na ng bayan ng Dipakulaw kung saan nasasakupan niya itong pinangyarihan ng pagkalunod na untimely at di inaasahan. Na ayon sa kanya ay kung nakipag-ugnayan lamang itong mga nagte-training, itong mga coaches, mga Ateneo, ay sana napigilan o nabantayan o nabigyan ng guidelines itong mga gumagawa ng team building. So iyan nga po yung gusto nating talakayin na syempre nung tourist destination na tayo, maraming dito ginaganapang seminars kasi may dagat, kasi mayroon pang mga beaches na pwede nilang pagdausan, mga activity, outdoor games, mga palaro, o mga seminars, bonfires, at iba pa. So may mga resorts. Question is, kailangan pa bang ipaalam ito sa mga resort owner? Siyempre makikita naman nila. O paano yung walang tao na inupahan nila na resort o di kaya bahay, magdadaos sila doon ng paano na yung mga hazing? Hindi natin sinasabing hazing ito, kunyari yung mag-hazing sila o nag-inuman ng mga klase o ano ba yan, school activity o kung ano man, o mga samahan, NGOs, tapos nagkaroon ng mga pangyayaring pagkamatay. Paano madidetect ng ating mga lokal na pamahalaan, mga munisipyo, o paano mapiprevent yung maaaring halimbawa pagkamatay o mga illegal na activity nila o
parang mayroong pananakit, mayroong natuloy na sa panggagahasa, meron ng mga illegal o mga masasamang magagawa o nagawa. Bagamat ang alam natin na ayon sa mga kinauukulan, ito ay alam na ng mga resort owner na dapat ipaalam sa kanila. Yun nga lang kapag hindi na ipaalam at nagganap at meron namang siyempre ibang papasok ng ating lalawigan na hindi na nila maiinformahan yung dapat dahil may itinatago sila, yun lamang. Baka may maibaon na dyan o pinatay, di ba minsan, di ba may mga natagpuan pa nga tinapon yung bangkay sa kabundukan natin. Paano mapananagot sila na gagawa ng mali or magiging kasiraan ng ating lalawigan ng mga bayan? Kaya't kung hindi mai-inform or meron tayong mga batas o ordinansa na nilalabag sila, dapat alam nila, dapat ipagbigay ito sa mga lugar, sa bago sila pumasok, sa mga boundaries at sa mga hotel, sa mga kainan para alam nila na merong batas na dapat silang sundin. At may kaukulang kaparusahan o pagkakulong at hahabulin ng pamahalaan itong magawa ng mali na hindi nagpapaalam o mga lumabag sa kanilang maling ginawa. Dito naman ay wala ba naman tayo na sinasabing mali. Bagamat yun nga, sana na-inform daw sila Mayor Danny Tolentino para nagkaroon sila ng pagsisiyasat kung tama. Kaya lesson na po ito sa ating lahat, sa mga LGUs na dapat malaman nila. Tsaka maging alerto yung mga resort owner at yung mga taga-Aurora na pag mayroong nangyayari sa kapitbahay nila o bahay na tinuluyan ay dapat ipaalam kaagad. Paano kung marami, imamonitor, nakamotorsiklo lahat sila o di kaya nakasasakyan, anong gagawin nila? Siyempre hindi naman nila sasabihin na halimbawa may fraternity hazing sila o sakali lang. At measures para malaman natin kung ano ang ating mga gagawin ng kinauukulan upang malaman ang magiging illegal na activities nila sakali man. Nagkakaroon daw kasi itong Ateneo team building na coaches and players, itong team nila ng activities na mayroong pagpapahirap, mayroong paggamit sa dagat at ibinulalas na rin ito sa interview ng mga nauna ng napatraining sa kanila o dati nilang players. Kaya magiging prone o open ang ating lalawigan sa ganyang mga illegal na activities sakali man o maaaring aksidente ng pagkamatay. Siyempre yung mga kaanak susugod yan dito sa ating lalawigan at mag-iimbestiga pa lang ang kinauukulan. Kumbaga dapat prevention ang gawin natin para hindi magaganap. Kaya kung meron ng malakihang activity at may kakaiba na, talagang dapat yung tinuluyan sila mag-inform. Tawagan kaagad ang barangay officials, dapat may komitiba na humahawak dyan. Siyempre ipaalam kay kapitan dyan sa mga tanod nila. At bumisita kaagad with the PNP para masawata o ganun. At ipaalam na delikado yan, maaaring mayroong madisgrasya, mamatay, kaya't kailangan na security, kailangan bawal yan sabihin at wag nang ituloy sa ganun. I think sa ganung proseso sa mga tinutuluyan nila. Unless sa isang lumang bahay ng kakilala o kamag-anak na inupahan, still dapat pa rin malaman ng barangay at magkaroon ng paalaala sa buong barangay na pag mayroong tumuloy sa inyong maraming ganyan, di ba yung parang yung sa Cavite, yung hazing kung saan may namatay nitong nakaraan, dapat ipapaalam. Yung kapitbahay dapat alerto. I-message nila kaagad kay kapitan sa PNP na merong something dito, pakibisita ninyo.
So sa atin lang ay opener iyan at makakagising po ito sa atin at pampoproteksyon ng ating lalawigan, ang karangalan, ang pangalan ng lalawigan ng Aurora. Mapoproteksyonan, hindi mapupulaan o masisiraan o makakaladkad ang pangalan. Ayan, nawa tayo ng Panginoon sa pagbalangkas ng mga ordinansa o preventive measures dahil tourist destination tayo, maaaring makasama yung masamang mga mangyayari o nangyayari. Kaya't dapat mag-meeting, magpulong ang sangguniang panlalawigan o ang mga tourist officers natin, ang mga LGU, ang lahat ng concern na agency at grupo. National news na po tayo at sana po magpatuloy ang investigasyon upang mapanagot yung may mga pagkukulang o yung nagpabaya at hindi na informahan ang kinauukulan. At dagdagan pa po ng investigasyon at open naman po ang Philippine National Police regarding that at para mapalitaw yung may sala at maparusahan at hindi na mapamarisan at hindi na maulit. At makakuha tayo ng impormasyon in aid of legislation. Makagawa tayo ng mga batas na makakapagprotekta, mape-prevent, maiiwasan at makatutulong sa ating mga bisita ng mga turista at mapoproteksyonan ng ating lalawigan ng ating mga bayan. God bless everyone. Upon praying dun po sa mga naulila at mga kaibigan, mga nagmamahal sa pumanaw na ating kababayan na si Rene. Aliwan at kapayapaan sa kanyang mga magulang at kaanak ang ibigay ng ating Panginoong Diyos. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.